Sa balitang entertainment, kinumpirma ni James Reid na babalik na siya sa pag-arte matapos ngang ilang taong pagpapahinga sa mga pelikula at serye. Ang kwento ng aktor, na-miss na niya ang kamera at ang pag-arte. Ngayon, may mga naka-line up na ngang movie at TV projects para kay James. Pero ang paglilinaw ng aktor, hindi nangangahulugan na papasok siya ulit sa isang love team. Noong 2019 pang huling acting project niya para sa pelikulang Miss Granny. Pakitawagan mo nga si James, please. James Reid? Si Baby James. Si Jaime pala. Morning, sir. Jaime Chua. Opo, samantala ho naman pumalag si John Estrada sa mga nagpapakalat ng anyay maling balita tungkol mga kapatid sa kanya at sa relasyon nila ng kanyang asawang si Priscilla. Isa na dyan ang kumakalat na quote card kung saan po pinalalabas umano na sinabi raw ng aktor na maraming nakakagusto sa kanya dahil matipuno at gwapo siya. At meron pang isa. Opo, meron pa daw isang dahilan. Buwelta po naman ni John, fake news yan. At kung sino man daw po ang gumawa niyan, magkita na lang daw sila sa korte. Sinabi pa rin po ni John na nakabreak muna sila ng kanyang asawang si Priscilla. Pakitawagan mo nga si John. John Estrada? Arcilia. Ayun, iba pa si Kapitan pala, si General Luna. O ito naman, pinabulaanan ng Star Magic ang mga naglalabasang chismis tungkol sa pag-alis ni Ivana Alawi sa Batang Quiapo. Malis na talaga. Obligado silang depensahan yan. O ito na, noong nakaraang linggo, may bali-balita kasing may attitude problem daw si Ivana sa set ng sikat na serye. Pero ang paglilinaw ng manager ni Ivana, hindi na kaya ng schedule ng actress ang taping. Hindi na kaya ang schedule ng actress. Okay. Para nga sa taping ng Batang Quiapo. Una lang daw kasi nilang napagkasunduan ay 3 months. Okay. 3 months. Pero na-extend ito nang na-extend dahil pumatok ang tambalan ni na Bubbles at Tanggol. Talaga? Ngayon, kailangan niya nang umalis dahil may mga kailangan gawin na prior commitment si Ivana tulad ng iba pang taping at vlogs. Noong 2023, nagsimulang maging parte ng Batang Quiapo si Ivana Alawi. Ganun pala yun, kukuha ka ng isang artista, tatambal mo doon sa pangunahing artista sa isang sikat na teleserye at 3 months lang, ha? Ganun pala yun, Pwede pala yun. Pwede ka pala. Ako 3 months? Oo. Hindi, lifetime ako dito. Hindi, 3 months ka pa sa Saan? Sa mga... Sa Batang Quiapo? Oo. 3 months ako doon? Gusto mo? Ayoko, parang gusto mo naman ako mag-leave. Ikaw talaga. Pero kasi baby, sa mga ganyan, Ano si yung baby? Ivana kasi sobrang daming views online, di ba? Sa Oo. YouTube. Oo naman. So di siya masyado nakakagawa ng vlogs ngayon. Baka mas malaki. Ako, sa pantaha ko, baka mas malaking kinikita niyo sa vlogs. Ako naman kasi wala. Kumpara sa taping. Ako naman kasi wala akong pakialam, hindi nakakapanood yan. Samantala po naman, natutulog ako ng maaga. Tulog na po kasi siya. Opo. Oo. Magsasama-sama po si Batang Quiapo star McCoy De Leon at High Street actor Mon Confiado sa isang project. Wow, exciting. Sa Instagram, ibinahagi po ni McCoy ang ilang pong larawan sa meeting nila kasama si AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. Mag-aartista na Ang rin si caption Sir? niya lamang doon ay soon. Aba? Si Mon naman ay tinawag na courtesy call ang kanyang meeting kay Browner. Apo, meron daw taping sila para po sa nasabing proyekto. Parehong kontrabida sa kanilang serye sina McCoy at si Mon. Paano yung banggit mo sa McCoy? McCoy. McCoy. Yes. Okay, congratulations, The McCoy. real McCoy. Eto naman, wagi bilang favorite Asian act ng Nickelodeon Kids' Choice Awards 2024 ang P-pop sensation na SB19. Silang napili sa kategoryang kalaban ang ilan pang big Asian acts tulad ng K-pop boy group na ENHYPEN at Japanese girl group na NiziU. Nagpapasalamat naman ng SB19 sa lahat ng mga bumoto. Dream Alright. come true raw ito para sa kanila. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.